Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR. At ito nga mga kababayan, breaking news, paktay na. Di makapaniwala si Congressman Fernandez sa matinding pasabog ni Abante Kumanta. So yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento. Mula po ito kay Banat News Updates. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At eto nga po mga kabayan, nasa thumbnail po natin, huli si Pastor, Abalos, bangag pa rin, bumaba ang krimen. Yan mga kabayan. At eto nga, dahil po riyan, isi-share po natin ito, no? Ito may mga sa inquirer.net mga kabayan, yung kanilang headlines, no? Yan, may mga legal advocacy group na nag-urge na i-send yung confession ba si President Duterte? Confession ni Duterte to ICC. Ayaw pa rin lang tumigil, no? Mga kababayan, talagang pag pinag-uusapan po ang Duterte, dating President Duterte, ICC po ang kanilang pantapat. Pag pinag-uusapan naman po si Vice President Sara Duterte, confidential fund ang kanilang pantapat. Nako, talaga At ito pa, si former DILG Secretary Abalos, nako, bangag pa rin ba? Dahil bumaba raw ang crime rate sa panahon ng PBBM administration. How can you justify your statement? Former DILG at ngayon ay tumatakbong senador na si dating DILG Secretary Abalos. Can you please give us accurate data about what you are saying? Diba? Mahirap naman kung puro lang kayo, no? Puro lang kayo salita ng salita, no? Kailangan niyo pong maglabas ng ebidensya, no? Attorney yata ito si Abalos, di ba? So kapag ikaw ay attorney, you always talk, you always speak with evidence mga kababayan pag attorney. Like for example, attorney Sara Duterte, di ba? O attorney Rodrigo Duterte. They always talk, they always speak with evidence. No, kayong mga mamaya mga kababayan, banatan natin yan pero napapaaba tayo At ito pa. Pag-uusapan din po natin itong isa pong ito natakil ko na po to dito sa ating channel, no. Itong si columnist ng News 5 na si Manny Mugato. Mayroon na naman po ayaw tumigil at nitong mukhang kayo na lang ang bahala, mamaya papakita po natin yung mukha ni Manny Mugato wherein binatikos niya naman may statement na naman po siya regarding dito sa paglabas ni former President Duterte dyan sa Senado. At eto nga mga kababayan, simulan na po natin to dito sa headlines ng inquirer.net mga kababayan. Daily Inquirer, ay Inquirer pala ito. Ang sabi po dito, Senate urge to send Duterte confession to ICC. Sino po ang nag-urge sa Senado? Eto po, nakalagay po dito yung head of legal advocacy group. I don't know kung sino ito. Head ng legal advocacy group, sinasabi nila, ini-urge po nila, no? Ini-encourage po nila ang Senado na ipadala yung mga confession, yung mga sinabi, no? Ni dating Pangulong Duterte papunta sa ICC. Nako, yan ang nga bang sinasabi ko mga kababayan, no? Yung mga pagmumura siguro ni dating Pangulong Duterte gusto nilang ilagay o ibigay sa ICC, no? Ilang na ba yan? Ilang taon nyo na ba pinupukol yung ICC na yan? Kasi kung talagang pwede silang pumasok dito sa ating bansa, in the very first year ng administrasyong ito, pumasok na po yan, no? Pero hanggang ngayon, wala naman. And you're still trying to pinaiikot nyo ang utak ng taong bayan, ng ordinaryong Pilipino, that ICC is still, no, makakapasok dito sa ating bansa. Hoy, nasa legal advocacy pa naman kayo.
no? Kung legal po ang pumasok dito ang ICC sa tingin ninyo, kayong mga legal, no? Legal advocacy. Ano ba? Legal ba talaga ang pag pumasok dito ang ICC? Legal? Tapos, legal advocacy pa kayo. Head kayo ng legal advocacy. Diba? Isip-isip naman po, mga kababayan. Kung hindi po tayo miyembro ng ICC, bakit sila makakapasok? Yun lang po, mga kababayan, ang gusto kong i-point out dito sa ano na to. Para tumigil na po ang mga ito, no? Unahin po nilang maging membro ang Pilipinas ng ICC bago po nila papasukin ng ICC dito sa ating bansa. Then, matatawag po natin silang legal advocacy, no? Kasi legal na po. Pag pinapasok niyo po dito ang ICC without any membership of the Philippines, di ba? Ang ibig sabihin po niyan, illegal po yan. Dapat ang tawag sa inyo, head of illegal advocacy group. Hindi po legal advocacy group. Sino kaya ito? Nako, hinayutak, hindi nag-iisip. No? O, ito pa mga kabayan. Nako, itong si ano Ito. Sino ba ito? O, tumatakbo po itong senador ngayong 2025. Si former DILG Secretary Abalos, mga kabayan, may sinabi. Ito po, crime rate sa Pinas bumaba sa ilalim ni PBBM. Nako. Tulog po ba ito? I mean, nasa Pilipinas po ba kayo, dating Secretary Abalos, no? Parehas lang kayo ni Executive Secretary Lucas Bersamin, no? Sinasabi nyo na bumaba ang crime rate sa Pilipinas, pero taliwas naman po ito sa nai-experience ng taong bayan. Nagsibalikan ng droga. Ano pa? Marami ng mga kriminalidad na nangyayari. Maraming kabataan ang nawawala, no? May operation of justice, yung ginawa ninyo sa no? Operation of human rights ba yan? I don't know, but yung ginawa po nila sa SMNI, or I mean sa KOJC compound, it is, I think, may human rights sigurong na-violate doon. Nasaan po ang sinasabi ninyong crime rate sa Pinas, bumaba sa ilalim ni PBBM? Is this mind conditioning? No, mga kababayan, ito ba isang uri ng pagkondisyon ng utak ng bawat isang Pilipino para maniwala sa inyo na talagang bumaba ang crime rate dito sa Pilipinas? No? Ito lang, mga kababayan, itong sinasabi ni Abalos, ni Executive Secretary Bersamin, this is only applicable, itong strategy nila, this is only applicable nung panahon ng kupong-kupong pa, because there is no such called social media, no? Pero ngayon, sasabihin nyo yan sa harap ng taong bayan, wherein people can easily get information through social media, di ba? Parang gusto nyo lang ipahiya ang sarili ninyo. Diba? Mapapahiya kayo sa taong bayan pag ipinagpatuloy nyo ang ganyang klaseng mga statement na taliwas po sa totoong nangyayari. Bakit ayaw nyo po bang maging or magpakatotoo? No? Sabihin yung tumaas ang crime rate sa Pilipinas dahil wala na pong war on drugs. Mas masasayahan pa siguro ang taong bayan kahit negatively yung effect niyan, no? Negative impression from the public, no? Dahil tumaas nga ang crime rate, but still, it is good that you are honest to your very own community. Naku naman talaga, hanggang kailan kaya tayo pakakainin ng kasinungalingan ng administrasyong ito? Well, anyway, mga kabayan, ito ay opinion lang, but I think you will agree, di ba? Sa sinasabi ko na itong mga sinasabi nila, crime rate bumaba, or there is no such crime rate walang crime sa Pilipinas, imposible, di ba? Siguro ko kayo maniniwala kayo sa sinasabi ko dahil may experience nyo rin yan sa sarili nyong barangay. Kasi ito sila, mga kabayan, siguro lang ito opinion lang, si Abalos, Bersamin, all of the Alipores, no? Hindi siguro sila naglalakad sa community, hindi siguro sila lumalabas sa community, no? To experience what people are really experiencing, mga kababayan.
or experience, 'di ba? Ang sakit lang sa 'di ba ang sakit lang isipin because they are the supposed to be na magbibigay ng tamang impormasyon sa taong bayan, but instead they are the one mga kababayan na ginagawang uto-uto ang taong bayan. No? Ito namang mga ibang kababayan natin, no? Talagang panatiko talaga. O kung anong sabihin nila, yun na talagang paniniwalaan, hindi na i-double check kung totoo ba o hindi. Diba? Well, anyway mga kababayan, ano po ang inyong opinion dito sa sinasabi na crime rate sa Pinas bumaba sa ilalim ng PBBM admin, sabi po yan ni Abalos. Ha? At ito mga karabin natin, ito yung sinasabi ko sa inyo. Yang pagmumukha yan na pagmumukha na yan, no? Siya po si Manny Mugato, columnist ng News 5. Anong masasabi niyo sa pagmumukhang ito mga kababayan? Ang pagmumukhang po yan ay nagsasabi. Ito pong sinabi niya, Duterte dug his grave, no? Hinukay na daw ang kanyang libingan. Nako po, talagang itong si Mugato. Very flowery ang mga words na ginagamit nyo. Ganyan talaga pag mga kolumnista, mga kababayan, ha? Ganyan talaga pag mga writer. Ha? Kailangan malikot ang utak para may perang pumasok sa bawat salita, di ba? Parang si Chis Escudero, di ba? Mabulaklak ang pananalita. Ito rin, gaya rin ito si Mugato. Ulitin po natin yung sinabi niya. Duterte dug his grave when he told the Senate Blue Ribbon Committee he had encouraged the criminals to fight back the police so they could be killed. No public official would encourage killing, not a president nor an elected na local official. So ito lang Mugato. So what is your recommendation, no? Kung ayaw mo silang 'di ba, palabanin, no? O pinasusuko na, ayaw sumuko. O sige, lumaban na lang kayo. 'Di ba? What is your recommendation to the Philippine National Police, no? Kapag mga ganitong sitwasyon, may isang kriminal ng hold up ng what do you want? Anong rekomendasyon mo para sa mga pulis na sumuko talaga nang hindi nasasaktan, walang may nasasaktan in the part of police at sa part ng mga bad elements of the society. 'Di ba? Ano ang iyong rekomendasyon? Kasi magaling ka di ba? Kami okay na kami diyan, di ba? Okay na kami kasi hindi naman kami gumagawa ng kalokohan. 'Di ba? So parang kinakampihan mo dito yung mga bad elements of the society. Mugato. Grabe, no? Wala naman silang sinasabing rekomendasyon. Kung ayaw nyo sa patakaran ni former President Duterte, what is your recommendation? Na walang masasaktan sa magkabilang panig, no? Always yan, war on drugs. May war bang walang? Ay, nako. Eto na naman tayo. Killing a criminal is not the solution. Naku mga kababayan, killing a criminal is not a solution. Ang sinasabi po ni PRRD, no? Kasi criminals po, yung for example, na hold up or may hostage, di ba? Ayaw sumuko. Criminal po sila. Hindi mo talaga maiwasang somebody will be killed diyan, mga kababayan, no? Either sa part ng mga police or sa side ng mga criminals or sa side ng mga police, there's always casualties diyan. Kasi diyan, no? Hindi daw solusyon ang panggugurgur ng kriminal. Grabe. So, protector nga talaga kayo ng mga kriminal. That was Duterte's antidote to crime. It resulted in a human disaster. 10 of thousands died and blood flowed like river in the city street. Grabe ka naman. Bumaha ng dugo talaga. Well, anyway, it is your opinion. It is in your opinion. At maybe, sige nga kayong mga nanonood, agree ba kayo dito? Kapag yung lumalaban, mga criminals, kasi ang sinasabi ni former PRRD, yung mga nag-hostage, di ba? Encourage ng lumaban, no? Para isahan lang.
So, kung hindi po itong solusyon, ano po ang solusyon ninyo? Negotiation, no? Sige nga, for example lang, no, isang araw dito sa Pilipinas, mayroong mga hostage, tapos tawagin nyo si Mugato. Tawagin nyo po para makita natin kung how he deal, no, with this kind of situation, no, na walang killings, mga kababayan. Sana bumalik talaga itong war on drugs at isama nyo si Mugato, no, doon sa operation para makita niya talaga, no. Hirap dito, mga flowery words, no. Talagang yung mga ordinaryong mga Pilipino baka maniwala dito kay Mugato, mga kababayan. Ang tanong, may naniniwala ba kay Mugato? And why you are, ikaw columnist ka, ha? No? Kami mga vloggers, we are biased. Alam namin yon. But you columnist, no? Biased tong columnist na ito, mga kababayan, no? Bias po ito. Hindi naman siya vlogger. Buti tayo mga vlogger, talagang aminado tayo that we are biased to some side, no? Pero dito, isa kang manunulat, no? Well, anyway, ano po ang masasabi niyo dito kay Mugato? Ano ang masasabi niyo sa pagmumukha ni Mugato? Eto na mga kabayan, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at baka bigyan ng komentang video ito. Eto na po. Ito ang nakakagulat, viral at trending ngayon sa mundo ng social media, ang di umano'y balitang. Matapos sabihing hindi kailanman maipagmamalaki ng sambayan ng Pilipino ang naging laban kontra iligal na droga ng dating administrasyong Duterte, Senator Risa Hontiveros tila harap-harapang sinupalpal ng katotohanan ni Senator Robin Padilla sa harap ng Senado. Pero bago ang lahat mga ka-update, kung bago ka pa lamang sa aking channel ay mag-subscribe ka na at huwag kalimutang i-click ang notification bell para mas updated ka sa lahat pa ng bagong videos na i-upload namin. At ito na nga mga ka-update, sa unang pagdinig ng Blue Ribbon Committee sa laban kontra droga ng dating administrasyong Duterte sa pangunguna ni Senator Coco Pimentel, sa panimula kung saan nagbigay ang mga mambabatas ng kanilang opening remark. At isa nga rito si Senadora Risa Hontiveros kung saan sinabi nito na kailanman ay hindi maipagmamalaki ng sambayanang Pilipino ang naging laban kontra iligal na droga ng dating administrasyong Duterte. Ngunit Senator Robin Padilla matapang na nagsalita sa harap mismo ni Senadora Risa Hontiveros at ng ilang mambabatas na kung pinag-uusapan nila ang mga di umano'y biktima ng EJK sa laban kontra iligal na droga ng dating administrasyong Duterte. Bakit hindi raw nila pag-usapan kung ilang mga inosenteng buhay ang nawala dahil sa pagkalulong ng ipinagbabawal na gamot at kung ilang pamilya ang kanilang nasira, ilang bata't asawa't kapitbahay ang kanilang naging biktima ng mga durugista. Isang araw sa magpapatunay nito ay ang naging karanasan nito noon nang minsang makulong, kung saan nakita niya mismo kung gaano katalamak ang ipinagbabawal na gamot sa ating bansa. Dapat umanong maging realistic ang mga kapwa nito mambabatas at mga taong humuhusga sa laban kontra droga ng dating administrasyong Duterte. Matapang rin itong sinabi, iwasan ang politika at tignan daw umano kung saan tayo papunta dahil lubog na tayo sa tubig, lubog pa tayo sa utang. Kaya nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na maglabas ng kani-kanilang hinaing. Mabuhay ka, Senator Robin. Saludo po ako sa iyo. Ibalik si Tatay Digong, karapat-dapat siya at kailangan siya ng sambayan ng Pilipino. Bangag Team Diretso Anidoro. Napaiyak ako sa sinabi ni Senator Robin Padilla. Sinabi niya ang buong katotohanan. Pawang katotohanan lamang. Lubog na tayo sa utang. Lubog pa tayo sa baha. So yan mga kabayan, yan po siguro nagpapainit ngayon sa Kongreso at sa mga kongresta at mga senatongs, no, itong sinabi ni Senator Robin Padilla na lubog na nga tayo sa baha or sa utang, lubog pa tayo sa baha at ngayon lubog pa. Nako talaga. Totoo naman eh.
Lubog pa tayo sa droga. Saan ang hustisya? Good job, Senator Robin Padilla. We vote you again for Senator. Ikaw ang kakampi ng mga taong bayan at katarungan. Thank you, Sir Robin Padilla. Sana nga di nga lang sa panahon ni Tatay Digong masasabi ko na pipiliin ko ang Pilipinas. Salamat, Tay Digong. Unquote. So let's go straight to the point. Did you and Representative Dan Fernandez instruct Police Colonel Hector Grijaldo to confirm the reward system in Davao, in effect asking him to lie? I already made a statement that there is no truth Ah. to the accusation of Kenneth Granado that I force anyone or we force anyone to sign any affidavit in exchange to favors or the possibility of promotion. And that is what I said in the media, Karen. All right, but this is the point, I don't know Representative why- Abante. Wait, I I don't won't know let why- that go. I won't let that go just yet. What is your business and Dan Fernandez's business speaking to a resource person? Tama. Why would you do that? Tama. He was actually a classmate of Colonel Garma. And Colonel Garma So yan mga kabayan, classmate pala. So, anong ibig sabihin nito? There is a personal interest, mga ang tawag dyan mga kabayan, yung personal interest ba yan? Yung tawag dyan? Or mamaya pag naalala ko, i-share ko sa inyo ha. asked us if we can talk to Colonel Grijaldo because he has something to say. Nako. So, you know, okay, we talked to him. But what you did was wrong. That immediately put So yan mga kabayan, we talk to him, di ba? O dyan, umamin na kinausap talaga nila itong witness na ito. And the question is, why? Sabi ni Karina, color Corina. and bias into the resource persons. What is the business of two representatives speaking to a police colonel who is meant to be under oath, give his testimony? You should not have spoken with him. Yari na mga kabayan, hindi dapat kinausap ang resource person kasi magkakaroon po yan ng baka bigyan nyo ng script or something na i-threat ninyo, di ba? Bigyan nyo siya ng threat. O, pag hindi mo to sinabi, there will be something na, di ba? You know what I mean mga kabayan. So, bakit at magkano? Bakit at magkano, di ba? No, he was not under oath in the Senate, yes. But when we So, okay lang pala pag hindi under oath, kausapin muna. Ano yun? Diba? Siyempre, hindi pa yun under oath kasi hindi pa nga yun formal na ninyo na hearing. Ikinausap na ninyo. Ang tanong, anong pinag-usapan ninyo at magkano? Anong pinag-usapan ninyo na lang? Wag na lang yung magkano. Diba? talked to him, we were talking to him in response to what Colonel Patay Garma ka, said. Pastor. No, but in the end, he was going to speak in the Quadcom. They Tama. are under oath in the Quadcom. Tama. Yes, Correct? that's true, yes. Yes, so why would you But speak we never- No, the point is this, Representative Abante. Yes, Do you, in the lower house, do you all speak to your resource persons before they attend the hearing? Bleh. Not daw, mga ko. necessarily. Not. Isa ko. So yan mga kaubayan, ano ang inyong masasabi dito sa isang pastor na gumagawa ng mga ganitong aksyon dyan sa Kongreso? Pastor yan ha, Pastor Abante. Di ba Pastor Abante, you are something na matalino, you are something na know something about legality, di ba? Kasi mga kayo, mga mambubutas kayo dyan, di ba? Hindi naman pala normal na kausapin ng isang witness, no? Nang bago pa ang hearing. But why are you doing that, Abante? Because you are now powerful in the Congress?
Yung bang gusto mong palabasin, mas makapangyarihan kami ngayon sa Congress, kaya we can do whatever we want. We can to talk to anyone as long as we want. Ganun ba yun? Kayo ang batas dyan sa Kongreso. Ganun ba ang gusto mong i-imply to the Filipino people? That you and your colleagues, no, are powerful enough to do such thing na bawal naman pala. Oh, dahil walang nagsisita sa inyo, buti na lang talaga matalino rin itong si Ma'am Corina. Palakpakan po natin, ha. Ma'am Corina Sanchez, maraming salamat po sa inyong pagtatanggol or pagtatanong, no, dito kaya Pastor Abante, na kung saan kita nyo naman huli sa pagsisinungaling. Nung una ayaw pa talagang umamin, ha, na kinausap nila, but at the end of the day, no, aamin din pala kasi na-pin down na kayo. Kailangan mga kabayan, ano ang inyong opinion, reaction patungkol po sa video ito, ay comment lang po sa baba. Maraming salamat po.